Napakalaking Palawan nga pala mga idol yung ginawa naming merienda kahapon. Sa inyong lugar mga idol, Palawan din po bang tawag nyo dito? Abay, napakasarap pala nito mga idol. Bihira ko lang kasi ito matikman kaya hindi ko talaga mapigilang kumain agad. Pati nga po itong talbos ng Palawan mga idol ay kinakain din pala. Yan nga po kasi yung aming pananghalian kanina na ipinartner ko nga sa pritong isda. Grabe, sobrang busog nga kami kanina mga idol. Medyo malapit nga sa bayan ang bahay ng tita ko mga idol, ang hihinga natin ng Palawan. Laking pasasalamat ko nga sa kapatid ko kasi natuloy na nga kami dito. Mahihirapan ka kasi kumuha ng Palawan mga idol kapag mag-isa ka lang. Sa bungad pa lang kami ng bahay nila mga idol, pero grabe, ramdam ko na talaga yung sarap ng pamumuhay nila. Ang dami mo kasing makikitang hayop at napaka-presko ng hangin. O di ba mga idol, ang sarap sa mata, iba talaga pag nasa probinsya. Naabutan din namin mga idol ang asawa ng tita ko na nagkukupra sa likuran ng bahay nila. Hindi na nga nagtagali, nagpunta na nga kami sa mga Palawan na pag-aari nga ng asawa ng tita ko. Naging maingat nga kami habang naglalakad mga idol kasi may part daw dito na medyo malalim, sabi ng tito ko. Bali nagpaikot-ikot nga kami mga idol kasi naghanap nga kami ng mas malaking laman ng Palawan. At dahil siya hindi namin kabisado kung saan makakakuha, ay mismo si tito na nga ang tumulong sa amin para makakuha ng Palawan. At dito nga sa part na to mga idol ay sobra kaming nagulat kasi ang tataas pala nila. At sa unang pagkakataon nga mga idol ay first time natin makakita kung paano to hina-harvest. Gagamit pala ng kahoy para mas madaling matanggal yung puno. At dito ko nga napansin mga idol na medyo mahirap nga talaga yung pagkuha nito. Babalatan lang naman siya bago tanggalin yung laman. Bali aabot din daw ng 3 taon mahigit bago ito magkalaman kapag magtanim ka daw ng Palawan. At dito nga mga idol ay medyo nahirapan kami kasi ang laki nga ng puno. Maging ako nga ay tumulong na rin sa pagbubuhat at saka sa pagbabalat. Sa sobrang laki nga nito mga idol ay medyo nahirapan din ako. Tapos ito nga po pala mga idol yung Palawan. At dahil sa pauwi na rin kami mga idol ay kumuha nga muna kami ng talbos ng Palawan. Masarap na gulay din kasi ito mga idol, lalong lalo na kapag ginagataan. Sobrang sipag nga ng tito ko mga idol pagkatapos niya tumulong sa amin. Kasi binalikan niya agad yung kanyang pagkukupras. Talagang pinagpala nga sila mga idol kasi sobrang sipag nga talaga nilang mag-asawa. After nga ng ilang minuto mga idol ay nagpaalam na nga kami sa kanila para makapagluto na nga ng Palawan. Pagdating nga namin mga idol sa aming barangay ay binalatan ko agad yung Palawan na hiningi namin. Ang laki nga pala mga idol ng nakuha ko. Ang ginawa ko lang naman mga idol pagkatapos balatan ng maayos, hihiwain sila ng medyo maliliit at saka maninipis. Yung kakasya lang talaga sa bibig mga idol kapag maluto. At kung okay na lahat mga idol ay tsaka mo pa lang sila huhugasan ng maayos. At para mas maging masarap at maging mabango nga ay kumuha nga muna ako ng dahon ng dulaw para mas maging masarap. Ilalagay kasi natin to mga idol sa ilalim ng kaldero bago yung Palawan. Kung wala namang makuhang dahon mga idol ay pwede rin yung vanilla. Sunod nga na ginawa ko ay nagkayod nga muna ako ng nyug para sa gata. Apat pala mga idol ay may 2 gata, yung pampalambot at saka yung pang finale. Para kahit papaano naman mga idol ay mas lumambot itong niluluto nating Palawan. Pagkatapos nga natin malagyan ng gata mga idol ay isinalang na nga natin ito. At yun na nga mga idol, after ng ilang minuto ay ito na nga yung kanyang itsura. So bali hinalukay ko muna siya mga idol bago nga lagyan ng asukal. 1/4 lang ng asukal yung inilagay ko kasi ayoko kasi ng masyadong matamis. Hinalo ko nga ulit ito ng mabilisan para magpantay nga yung asukal bago ko nga ilagay yung pinakapurong gata. Nang kumulo na nga ito ng maayos mga idol ay hindi ko nga mapigilang magsandok na nga sa plato. Ay grabe mga idol, habang sinasandok ko nga ito, takam na talaga ako sa sobrang bango. Ito na nga mga idol, sa wakas natikman ko na naman po ulit itong napakasarap na Palawan. Kinabukasan nga mga idol, bago nga tayo makapagluto ng talbos ng Palawan, ay prinito ko muna itong isda na ipapartner natin sa gulay. Ang sarap kasi sa gulay mga idol kapag may pritong isda. After ko nga makapagprito mga idol, ay nilinis ko na nga itong talbos ng Palawan. Sarap din kasi ito gulayin mga idol. Ay ibang probinsya kasi mga idol, may napanood ako, yung dahon lang talaga yung ginugulay. Pero dito sa summer, yung dahon talaga at saka yung katawan, basta't malambot pa, ay ginugulay talaga. Ito na nga mga idol, ang ginawa ko lang naman ay binilatan siya ng maayos at gumamit nga ako ng tinidor para matanggal nga yung lawa-lawa. So pinaikot-ikot ko lang naman mga idol yung tinidor para matanggal talaga. Ito kasi mga idol yung tinatanggal. Bali pinakuluan ko muna siya mga idol bago nga natin pigaan. Mas maganda kasi mga idol yung pinipigaan muna bago gataan. Mga simpleng sangkap lang naman mga idol yung inilagay ko. Bawang, luya, tsaka tanglad. Dapat nga pala mga idol ay iginigisa ito. Ang kaso sa sobrang pagmamadali, wala, hindi natin naisip. At nang maluto na nga itong mga idol ay inilagay ko na nga itong mga pampalasa. Sunod nga na nailagay ko itong pinakapurong gata. Grabe mga idol, amoy pa lang talaga ulam na. Dahil sa gutom na nga kami ni nanay mga idol ay kumuha na nga kami ng aming pagkain. Salamat po Lord sa biyaya sa araw-araw. Hanggang sa muli mga idol, marami pong salamat sa suporta. Abangan nyo po yung mga next content natin.